Former Ateneo coach Tab Baldwin faced investigators today over the drowning deaths of basketball players Divine Adili and Rene Baterbonia. Mobile journalist Jazz Paredes is at Camp Crame for the details. Jazz, aside sa mga nabanggit, sino pa dumating? Yes, Chego, no, kanina nga ay nakita natin ang pagdating ni dating head coach Tab Baldwin sa tanggapan ng TNT sa ADG pasado alas 8 ng umaga kanina. Noong una, Diego, no, hindi natin na-verify kung sino-sino yung mga personalidad na nagtungo dito. Ngunit sa katatapos lamang na panayam natin kay DLG Secretary John Vicimulya, kanyang kinumpirma na bukod kay head coach Tab Baldwin ay dumating din si Dean Castillo at pati na rin ng iba pang coaching staff. At bukod lamang kay team manager Epok Kimpo ang hindi nakadalo sa PNP sa edisyon ngayong araw. Para sa coaching staff yan, Diego, at hindi rin nakarating si Ateneo President Father Bobby Yap dahil meron daw graduation ang universidad ngayon kaya hindi na siya nakarating at ay naasahan na next week Thursday siya ipapasagpina. Pero bukod dyan, Diego, no, ito pa lamang yung ating na-verify na mga dumating na personalidad dito sa tanggapan ng CADG. Diego. Clarify ko lang, Jazz, ongoing pa ba ito or tapos na siya? Sa ngayon, Diego, no, ongoing pa yung isinasagawang investigasyon at ang si SILG Remulla lamang ang nakita nating lumabas sa tanggapan at ina-expect natin na maya-mayang hapon ay matatapos din itong investigasyon. At Diego. Jazz, pag kinakausap sila, isa-isa ba or nagkakasabay si Coach Tab Baldwin, officials, saka ibang players kung may dumating na ibang players? Sa ngayon, Diego, no, we are yet to receive information kung paano ba yung kanilang sistema sa investigasyon, okay. kung isa bang investigator per katao. Pero ang alam natin, Diego, no, kung pagbabasihan yung kahapon na kung saan merong 8 players na dumating, sa naunang panayam with DLG Secretary John Vicimulya and PNP Chief Melancio Nartates kahapon ay nasa 20 investigators daw yung presence kahapon. Ngunit di natin alam kung isang katao ba ay isa. Siguro ay i-verify natin yan kung paano ba yung kanilang proseso, Diego. Sige, Jazz. And after there, sa Camp Crame, may alam ka ba or may info ka kung didiretso sila sa NBI office? Sa ngayon, Diego, no, wala tayong impormasyon kung dediretso sa NBI office. But ang nalalaman natin ay minove yung pagharap sana ni head coach Tab Baldwin sa NBI to Monday. So we're assuming na magtagal sila dito sa tanggapan ng CADG ngayong araw at hindi natin sigurado kung makakadiretso pa ba sila, kung may time pa. Pero Diego, bahagi ko lang din no, na baka magtagal dito dahil ang kwento sa atin ni SLG kanina ay meron daw silang inconsistencies na nakuha mula doon sa testimony ng players at nitong coaching staff dahil ang explanation niya kaya daw posibleng may inconsistencies dahil noong nangyari ang insidente ay nasa Pampang daw itong coaching staff habang ito namang mga players ay nasa tubig kaya siguro daw magkaiba yung perspective ng dalawa. Pero masusi daw nilang yung tinitignan yung possible pagkakaiba ng angles pero hindi pa niya sinasagot kung meron niyang inconsistency at hindi kung meron bang mali doon sa kanilang testimony, meron bang mananagot. At inaabangan natin yan kung ano pa yung kanilang magiging susunod na hakbang base sa kanilang nakuhang impormasyon ngayong araw, Diego. Okay, interesting no, Jazz, na nagkaroon ng dalawang, versions ito kasi sa based on perspective, tama ka doon. But ang question dito is, hindi ba right after nangyari lahat ito, magkasama pa rin sa resort ang players saka yung coaching staff? So in other words, parang hindi sila nagkaroon ng meeting, hindi sila nagkatugma-tugma or nag-debriefing man lang after what happened. Kasi kung ganun ang nangyayari, parang baka lumalabas dito may negligence nga. Yun, tama ka dyan, Diego. No, yun din yung nais nating linawin kanina dahil kung titignan natin, ang pagkakaalam natin ay magkakasama sa isang resort itong players at coaches. Kaya tinatanong natin kung paano nagkaroon ng inconsistency kung pare-pare silang nasa isang lugar during the incident. Ngunit hindi pa tayo binibigyan ng buong detalye ni DLG Secretary John Vicimulya dahil nga gumugulong pa raw ang investigasyon at they are yet to confirm pa yung ilang detalye at meron pa rin daw tayong inaantay na ilang personalidad para makuha yung kanyang testimony at to quantify kung ito rin ba yung meron bang magtutugma doon sa testimony nung kulang sa players o coaching staff. Pero sa ngayon, Diego, no, itong angulo ng negligence, hindi pa niya
binukumpirma sa atin. Pero ang nakuha natin is possible violation of anti-hazing law dahil nga daw ang hazing ay hindi lamang dahil may pananakit, ngunit pwede rin itong merong pagkukulang o yung isinaalang yung kaligtasan ng isang tao. So possible na pwede rin daw itong definition ng hazing. Sa anggulong homicide naman, hindi tayo binigyan ng konfirmasyon kung ito pa rin ay kasama sa kanilang tinitig ng anggulo. Pero lahat daw ng anggulo at posibleng ikaso ay kanilang tinitignan. Ngunit hindi pa nila masabi kung sino, ilan at ano yung ikakaso. Ngunit sinisiguro nilang merong mananagot. All right. Well, keep us updated and thank you for that report, mobile journalist Jazz Paredes.